Nagdagdag po ng pwersa ang pamahalaan sa Zamboanga City sa harap ng patuloy at lalo pang tumitinding bakbakan ngayon sa pagitan po ng militar at mga tauhan ng MNLF na tapat kay Nurmi Zuari. At live mula sa lungsod ng Zamboanga, ating puntahan si George Carino. George, maaari bang ilarawan sa amin kung gaano kalaking pwersa ng pamahalaan ang ngayon ay nakahanda dyan sa lungsod? Ted, kung noong Martes ay tinatayang siguro mga 6 na tangke at 3 truck lang na sundalo ang nakaposte dito sa bahagi na aking kinaroroonan. Ngayon siguro baka lumubo pa ng 4 na beses. So maaaring higit pa ang dami ng pwersa ng pamahalaan na nagbabantay sa security cordon dito sa bahagi ng Santa Catalina dito sa Zamboanga. Kung iahambing ko ay mas matindi yung putukan na nangyari dito sa nagdaang maghapon dahil rin sa pagdating ng maraming pwersa ng militar at polis, bitbit pa ang malalakas na armas. Ang maliit na kantong ito ng Evangelista at Lustre sa Santa Catalina ang lugar na ayaw bitiwan kanina ng militar para di makalabas ang MNLF sa lugar na kinubkob nila. Pero nang humupa ang putukan, laking gulat ang lahat na may lumabas na kotse sa kalsadang ilang araw na nilang binabantayan. Hinabol at pinigil ang sasakyan at sorpresa nang bumaba ang isang babae at isang bata. Maging ang driver pala ay babae din. Nagpakilalang isang retiradong propesora, si Dr. Marieta Banzon Galvez. Umalis lang pala sila sa bahay dahil wala ng pagkain at wala ding kuryente. At ang isa pang wala sa lugar nila, ang MNLF na hinahanap ng pamahalaan. Walang MNLF yan, pero merong putukan. Galing siguro yan sa sa inyo, sa mga military.